Matapos nga po ang ilang linggong pagsilabasa ng trade rumors patungkol kay Zach LaVine, mas gusto lamang nga po nitong mapapunta sa Sacramento Kings. Yan naman ang ating unang pag-uusapan dito na susundan ko na rin ang balitang jackpot nga daw po ang Golden State Warriors sa kanilang bagong sentro. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang kalalabas pa lang na trade ni D'Angelo Russell at Jordan Clarkson at ang naging laro nila kontra sa New York Knicks. Kaya mga idol, tara! Alam naman nga po ninyo mga idol na isa nga po si Zach LaVine sa mga pinakamalaking pangalan na available na sa loob ng trade market ngayong season, since bukod nga sa ayaw niya ng maglaro sa Chicago Bulls, hindi na rin naman siya nakakatulong ng malaki sa kanilang kupunan. Kaya dahil dyan, iba't ibang mga klaseng trade rumors na nga ang nagsilabasan patungkol sa kanya ng mga nagdaang araw. May ilang mga teams na rin naman ang nagpaabot na ng interes sa pagkuha sa kanya sa pamamagitan ng isang trade. Ngunit base rin naman nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng NBA insider na si Sam Amick ng The Athletic, mismong si Zach LaVine ang nagsabi na malugod nga po nitong tatanggapin kung mapapapunta man siya sa Sacramento Kings sa isang trade para makasama si De'Aaron Fox. Pero isang malaking katanungan ngayon kung ano nga ba kaya ang ipang-o-offer ng Kings upang makuha si LaVine. Well, ayon nga po sa isang analyst, maaari nga po nilang ibigay sa Chicago Bulls ang kanilang mga players na sina Harrison Barnes, Kevin Huerter, Davion Mitchell at ilang draft pick kapalit si Zach LaVine sa isang trade. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Golden State Warriors sa kanilang bagong sentro. Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin, isa nga sa mga pinoproblema ngayon ng Golden State Warriors ay ang kakulangan nila ng lehitimong sentro sa kanilang lineup na siyang isa sa mga rason bakit sila natatalo sa kanilang mga laro. Ngunit huwag naman nga daw mag-alala ang mga fans dyan ng Warriors, gayong meron rin naman nga po ngayong isang legit na big man na dine-develop na. Ito nga po walang iba kundi ang kanilang batang sentro na si Tracy Jackson Davis, na sa kabila ng pag-average lamang nito ngayong season ng 3.6 points, 2.1 rebounds per game, madali rin naman nga itong nagagamay ang mga ginagawang play ni Coach Steve Kerr. Yes mga idol, fit nga siya kasama si Chris Paul at Stephen Curry, gayong solido nga ito gumawa ng play at depensa. Bukod dyan, alam nga po nito kung gaano o paano gumalaw sa mga pick and roll plays ng Warriors. Ika nga'y parang daig pa nito ang nakuha nila noong lottery pick kay James Wiseman. Kaya dahil nga sa ipinakitang napakalaking potensyal, inaasahan na mas mag-i-improve pang lalo ang laruan nito. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa kalalabas pa lang na trade ni D'Angelo Russell at Jordan Clarkson at ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa New York Knicks. Ayon nga po mga idol sa inilabas sa balita ni Chris Haynes na isang NBA insider, matapos nga pong magkaroon si Jordan Clarkson ng career low ngayong season ng 16 points per game, opisyal na nga siyang ginawang available sa trade market. Kaya dahil dyan, isa nila naman siya sa mga malalarong nakadikit ngayon sa pangalan ng Lakers, since maaari nga nila itong makuha sa pamamagitan ng pag-offer kay D'Angelo Russell. And speaking of Lakers, bago pa man nga magsimula ang kanilang laban sa Knicks, inilagay na nga nila sa tuktok ng kanilang home court ang kanilang 2023 in-season championship banner na pinagkaguluhan talaga ng mga fans at analysts. Pero sa kabila nga niyan, naging dikit pa rin ang simula ng laro ng Lakers at Knicks. Gaya nga ng inasahan, kumakana pa rin naman sa opensa ng Knicks sina Jalen Brunson at Julius Randle na parehong nagkaroon ng mainit na shooting. Ngunit nasasabayan rin naman nga ito kahit papano ng Lakers sa pag-arangkada ni LeBron at Davis na parating sumasalaksak. Sinubukan rin naman nga sana ng Lakers na humabol sa huling minuto ng kanilang laban, ngunit talagang medyo minamalas ngayon ang kanilang 3-point shooting, lalo ni Taurean Prince. Natalo nga po dito ang Lakers at panalo ang mahigpit na depensa ng New York Knicks at ang opensang dala ni Jalen Brunson.
So that's it, mga idol, ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon sa aking channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol, maraming salamat po.